Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po ulit to. Pagpasensyahan nyo na mga kagulay kung di ako nakakapag-update sa ano ko. Kumbaga kung ngayon na lang ulit ako nagawa ng video mga kagulay. Gawa ng busy talaga dito sa farm mga kagulay. Hindi na ako makahawak nga ng ng cellphone. Bali, papakita ko lang sa inyo to mga kagulay, itong tanim natin ng palaya. Yung bago nating tanim, hindi naman bago kasi mag-iisang buwan na siya mga kagulay. Ito siya mga kagulay. Yan, bali hindi ko pa siya napupruningan mga kagulay. Kasi tatanggalin ko yung sa kanya mula din sa ilalim hanggang dito lang. Ganun pa rin mga kagulay. Yung ginagawa kong content, kumbaga halos paulit-ulit nga lang din mga kagulay. Kaya kung minsan hindi na rin ako gumagawa ng content nga na iba kasi halos paulit-ulit na lang. Pero siyempre may mga nagchat-chat sa atin mga kagulay na ganoon nga, naghahanap sila ng ng update sa mga tanim mga kagulay. Bali ito mga kagulay nasa 400, hindi siya umabot ng 500 mga kagulay. Kinompress na nga lang namin. Ayun, ganun pa rin ulit yung pagitan niya mga kagulay, 0.75, parang sa talong lang mga kagulay. At saka kung mapapansin nyo mga kagulay, ito 1.2 tong sukat ng plastic mulch natin. Ayan, malapad siya. Dito namin tinanim sa gilid. Gawa nga ng nilagyan namin to ng chicken manure. Kasi ang plano namin mga kagulay pagkatapos na ito, dito naman sa gilid mga kagulay, kasi malapad tong itong plastic mulch natin. Kaya kung mapapansin nyo, nandyan siya sa gilid ng kabila. Ayan siya. Ayan, makikita nyo, mahaba na rin siya, malapit na rin siya mag-shed. Ayan. Ayan siya mga ating ampalaya. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung pinagkakabisihan namin, pinagkakabisihan ko noong nakaraan. Gawa nga ng yung isang kasama natin dito na sa farm ay umuwi na mga kagulay. Hindi na ako kumuha ulit ng kapalit. Gawa ng hindi na talong ang main crop ko mga kagulay. Titigil muna siguro ako sa talong, pero babalik din ako kapag talong. Kasi kung iniisip ko kasi dito mga kagulay, kapag ganito lang na 400-500 lang ang tanim ng ampalaya, alam naman ng sampalaya, ang matrabaho lang sa ampalaya itong pagbabalag, paglalagay ng kawayan, alambre, yun lang naman ang matrabaho mga kagulay. Nung ito halos dalawa nga lang kami tumira nito nung itong yung kumpare kong nagkapital dito, dalawa lang kaming tumira dito. Kaya naisip namin na hindi na lang muna kami kukuha ng mga kasama dito, kasi yung asawa ko yun na yung kumbali yung yung kasama ko dito. Kasi kahit sabi mong babae ay ito lang naman pagbabalag ang hindi niya ang hindi niya siyempre niya, kasi siyempre babae. Halos lahat kaya naman niyang gawin ng asawa ko. Kaya hindi muna kami kukuha, kasi ang namin kahit 400-500 basta pasusunod-sunod siya. Yung ampalaya doon dati, naalala nyo mga kagulay, ay yun hindi natatanggalin yung balag. Kumbaga bubunutin lang yung dating ampalaya doon, tapos yung gitna yun na lang yung yung ilaland prep namin, tutukuran lang uli kasi mahigpit pa. Kasi ang ginamit naming wire doon mga kagulay ay wire ay 12. Nung tinesting namin bumunot doon, tinesting namin luminis doon mga kagulay, ay matibay pa yung mga balag. Kaya yun nga yung naisip namin nung nagpaalam na yung isang kasama namin dito. Siyempre hindi naman namin pwedeng pigilan, may sarili rin naman siyang buhay. Kung anong yung gusto niya mga kagulay ay hindi namin pwedeng pigilan mga kagulay. Kaya naging busy kami dito sa kasi halos 3 lang kami gumagawa dito. Yung asawa ko tsaka yung kumpare kong nagkapital dito, 3 lang kami mga gulay. Kaya nung nakaraan busy kami, kasi yung pinagbunutan ng talong, kasi nung nagbunot ng talong halos 2 lang kami ng asawa ko nagbunot ng talong. Siyempre inunti-unti lang namin ng asawa ko. Tapos ang ginawa naman namin ay tinaniman namin siya ng pipino mga kagulay. Ito, ayan nga, makikita nyo yung asawa ko
aabono na mga kagulay. Drenching lang ginagawa, drenching method mga kagulay. Ito, papakita ko sa inyo yung pipino mga kagulay. Ayan. Ayan ang ating pipino mga kagulay. Kada butas isang ano lang mga kagulay, yan, nag-aabono siya. Unang application ng abono mga kagulay. Excuse me. Yan mga kagulay. Ito naman yung dati-dating ampalaya. Mga kagulay, wala na talaga siya. Yan. Ang ginawa naman ng diskarte dito kasi siyempre di rin naman nakakapunta kung minsan dito yung ano, yung kumpare ko. Ang ginawa namin ng install ng asawa ko. Kasi ano lang to mga kagulay, nasa 420 lang tong ano natin na puno. 420 lang na puno ng pipino mga kagulay. Ginawa namin diskarte kasi dadalawa na nga lang kami din ng asawa ko. Kapag pumunta dito yung ano, yung kumpare ko, yun nagiging 3 kami. Binunot muna namin yun yung kakakasyahan ng 420 na pipino. Tapos nung pagkabunot, tinayo nga to, yun kasama na yung kumpare ko. Yung ano nga, nagkakapital dito. Itong ginawa namin kaya busy kami. Tapos nung nakapagtanim na dito mga kagulay, natayo na to. Ayan, naka-trellis na rin yan mga kagulay. Itim ganyan ang ginamit ko mga kagulay, naka-trellis na siya. Ayan, mapapansin nyo. Nung natapos na to, ay bumunot ulit kami ng kakasyahan ng basta 600 na butas mga kagulay. Wala siyang 1/4 na ano na sitaw. Ito naman yun. Ito ang pinagkasya ng 420 na puno mga kagulay na pipino. Ito naman yung sa sitaw mga kagulay. Pagkatapos nun, bali ko kwento ko lang mga kagulay kasi hindi na ako nakakapag-update sa inyo. Pagkatapos naman yung binunot ulit namin to. Itong kakasyahan ng 600 na butas mga kagulay. Bali hindi na kami nagbutas ulit mga kagulay. Bali hindi rin kami nagpalit ng plastic mulch. Nung nabunot to, yun na lang din ang inano namin. Kumbaga tinitmit lang namin yung ano, yung lupa. Nilagyan namin ng inisprayan namin ng fungicide mga kagulay. Lupa naman siya mga kagulay ay yung ano ang ginamit ko, yung Kocide. Tapos nung ano nilagyan namin ng kung ano man lang dapat ilagay diyan sa lupa para kahit papaano bumalik yung ano ng lupa mga kagulay. Pagkatapos noon, yun nagbalag ulit kami. Yan. Halos ang nag-trellis lang na ito mga kagulay, yung asawa ko lang. Kami, kumbaga ako lang nagkabit ng mga kawayan. Ito mga kawayan. Ito pala yung may kukwento ko rin, madagdag sa ano, dati kasi may nag-comment sa akin na pwede naman daw kada puno ng talong na lagyan ng stick. Ito na po yung ano, yung dahilan o kumbaga yung purpose na kaya mahaba yung kawayan ko. Kasi may purpose talaga kaya mahaba yung kawayan kasi ito nga katulad nito na nagsitaw na gano, hindi ko na kinailangan kasi kapag stick lang nilagay ko dun sa talong nun ay alimbawa nagtanim ako ng sitaw, bibili na naman ako ng ganito ngayon. Ayan yun boss, kung sakaling nanonood ka yung nag-comment sa dati kong video na magastos daw sa kawayan, ayan yun. Ayan yun, yung ano nang purpose yun. Ayan, kasasama pa yung pusa ko. Tapos ito hanggang dito lang to, mga 600 na ano lang to mga kagulay. Kasi nga di ba nga 19 to mga kagulay na ano, na butas ng talong. 600 tapos doon 420. Yan siya. Ayan, yan yung sitaw natin. Ilang ano lang naman yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kaya siguro masasabi ko na 600 o kaya may magtataka. Ang lawak nyo no, 600 lang. Kasi sinunod ko lang din po yung ano, butas ng talong mga kagulay. Ayan, yung pinagbunutan yan na yun. Kung sa tutusin kasi mga kagulay sa spacing ng ano, ng pipino tsaka sili, pipino, okra, sitaw. Kung sa pagtatanim ko mga gulay, kalahating metro ang pagitan. Bali ito hindi lang to ang magkakasya pati doon sa pipino sana kaso lang hindi na ako nagbutas ng iba kasi maano yung ibang butas. Kaya yun na lang din ang sinunod ko. Kaya baka nagtataka yung iba na ilang plat to tapos yun lang ang nagkasya. Tsaka double row to mga kagulay. Yan, double row ko rin siya kasi yung balag natin ay naka A-type mga kagulay yan. Kaya tinawag siya na A-type yan. Kaganyan siya. Yan. Mas matibay kasi yung ganyan na no, na balag mga gulay kaysa yung single lang na no, na balag mga gulay. Mas matibay ito.
Kasi kahit ugayin mo to mga gulay, kukontra yung dalawang ano niya. Kaya mas matibay yan sa experience ko mga gulay. So balik tayo, ay ano naman tayo dito mga gulay. Tapos ito binunot din namin dito mga gulay. Hindi pala namin binunot ko kasi ako lang isang magbunot dito nung karaan. Nagbilang ulit ako ng 10 plat. Tataniman namin kapag yung malapit ng mamulaklak yung ano, yung pipino. Yun naman isusunod ko dito mga kagulay. Hagdan-hagdan na kasi ang ginagawa ko mga kagulay para matamaan talaga yung presyo mga kagulay. Katulad nung ano, nung karaan dito sa itong ano natin, itong ampalaya natin, naabutan naman na, although naabutan naman natin yung mahal, pero hindi talaga hindi natin naabutan yung, kasi ngayon dito mga kagulay, dito sa area ko ay 190 ang kilo ng ampalaya. Eh hindi kami nakapagpasunod kaagad kaya hindi na namin naabutan yung 190 hanggang 120, mga ganun lang mga kagulay naabutan namin. Kaya ang diskarte na nga yung sinadjust ko dun sa ano, sa umpare ko, yung nagkakapital nga dito na sabi ko, kapag mamumulaklak na limbawa yung pipino, kasi ang pipino mga kagulay, ang pinaka ano niya ng harvest hanggang 13 mga kagulay, maganda. Abot naman siya ng 20, ganun na harvest, pero siyempre iba na yung ano niya mga kagulay. Kasi iba kasi ang pipino mga kagulay, kaya ganun ang plano, kapag mamumulaklak na yun dapat makapagtanim dito. Ito naman yung ginagawa ko ngayon, kaya sinabi ko na busy ako mga kagulay. Ito naman mga damo na to mga kagulay ay na-sprayan ko na rin yan. Yan. Kaya makikita nyo dito pare damo pang ganyan, hindi pa siya ano nung linggo. Nung linggo ko lang to na-sprayan. Ano pa lang ngayon, Martes. Tapos inulan pa nga siya. Hindi pa siya ganong ano, pero mamamatay din niya mga kagulay. Makikita nyo rin yung dating yung sampalaya ko doon. Ganoon din ang nangyari doon mga kagulay, na-sprayan ng ano, na ulan, pero nung mga isang linggo na siya, namatay din siya mga gulay. Eto, mga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nga lang mga kagulay. Yung ano ko. Tapos dito naman ay mag-aano lang ako ng, kaya unti lang yung tanim mga kagulay, yung kaya lang namin i-manage mga kagulay. Hindi na ako yung pipino katulad ng dati, maramihang pipino, maramihan kagad ng talong. Hindi na mga kagulay. Hagdan-hagdan na yung ginagawa namin mga kagulay. Tapos ito naman, mag-aano ako ng 5 o kaya hanggang 6 na ano, 6 na, ayan pa nga, kabubunot pa lang kagahapon yan mga kagulay kasi inuunti-unti nga lang mga kagulay. Mag-aano ako ng 6 hanggang 7 plat. Ito naman yung tataniman ng sitaw na pasunod mga kagulay. Yan siya. Kaya 6 lang doon sa kabila 10, kasi kaya 6 lang, pero mas marami yung may tatanim dito sa 6. Gawa ng magbubutas na ako ng panibago dito mga gulay. Ito tataniman pa rin yan, pinanggalingan ng talong, magbubutas pa rin ako dito. Kasi ako kapag nagtatanim ng sitaw mga gulay, ay 1-2 lang. At butas. 1-2 lang mga kagulay. Kasi kapag nalagaan mo naman talaga ng sitaw, kapag talagang nagsanga siya, marami naman siya mga kagulay. 1-2, kaya 7 lang o kaya 6 ang ititira ko dito. Ay ang iano ulit dito na pang sitaw. Tapos dun sa matitira, kasi 16 na plat pa to mga kagulay 16 pa na plat. Kung 6 halimbawa may 10 pa, hindi naman dito banda ay maiksi naman yung plat nya. Ang itatanim naman dito mga kagulay ay okra. Okra siya mga kagulay. Yan, okra. Para marami na, kahit na pa unti-unti lang yung tanim namin, at least hindi lang iisang ano na, kasi magiging tanim namin okra, pipino, sitaw, magkakasunod yon, hagdan-hagdan. Tapos ito ring sampalaya, kasi mag-iisang buwan na yon, kailangan na namin mag-land prep. Ito pala mga kagulay, halo-halong ano na to mga kagulay, pasensya nyo na. Ito tatanggalin na namin yan mga kagulay. Yan, tatanggalin na namin yung plastic niyan. Tapos i-rotovator namin yung maliit. Diyan kami magtatanim. Tutukod na lang kami kasi matibay naman tong wire na gamit namin mga kagulay. Itong tie wire na gamit namin. Tutukod lang kami dyan. Ganun lang diskarte na gagawin namin. Mga yun, mag-iisang buwan by mga 18. Kaya naman namin itong ano, kasi ang style naman namin dito, hindi uunti-unti din namin. Siguro ano kami kasi
ulan init dito mga kagulay. Ngayon nga lang naman umaraw dito. Mag rotovator kami sa karoon, yung maliit mga kagulay. Nakita nyo naman nung kakaraan yung gamit ko. Mag ano lang kami siguro ng limang plat, yung kaya namin tapusin ng maghapon. Kasi ito natabunan naman to. Tapos na-sprayan na rin naman yan mga kagulay. Na-sprayan ko na yung mga butas niyan. Pero kahit ganoon ay rotovator namin mas maganda. Tapos siyempre magro-rotor ako mga alas 5 ng umaga. Mga ganoon, siyempre mabibilad na siya sa araw. Pero ang dapat talaga niyan, ang advice ko sa inyo mga kagulay, dapat talaga kapag galing dito sa, kasi talong pa dati ito mga kagulay. Dapat talaga na ma-rotovator tapos maarawan siya ng mga kahit 15 days, mga ganoon mga kagulay. Kaso lang ay may ini-spray naman ako diyan. Ngayon nga, kang ginagawa niyan, lalagyan ng chicken manure. Dati hindi ako naglalagay mga kagulay, ngayon na maglalagay ako. Tapos siyempre mag-i-spray tayo ng bioenzyme mga kagulay. Yan ang discarding gagawin natin dyan mga kagulay. Pasensya na kung mapapahaba to mga kagulay ha. Yan, matibay pa tong ano natin mga kagulay. Gagawin mo matibay pa siya, kaya hindi na kumbaga bubunutin lang yan, tatanggalin lahat. Tapos mag-i-spray kahit na ano, i-sprayan niya ng fungicide. Yung taas, yung mga tali, di ba nakakabit na yan mga kagulay, i-sprayan yan, i-sprayan ko yan lahat mga kagulay. Para kung ano naman yung bakterya nandyan ay mamatay mga kagulay. Ganyan naman ang discarding gagawin ko, kasi baka may mag-comment naman na pinanggalingan ng palats, aanin ulit, nandyan lang yung bakterya. Tama naman yung mga kagulay, nandyan talaga. Kaya nga ganun ang gagawin, bubunutin yan, hindi na magtatanim ulit dyan, dun na. Tatanggalin yung plastic na yun, tapos rotovator, tapos tatabunan, talagyan ng chicken manure, kung ano man ang ilalagay dyan. Ganun ang gagawin mga kagulay. Yan siya. Kung yung dati ay panito, talong, ngayon hindi na siya mga kagulay. Ganun na ang gagawin, gawa nga ng, yun nga ang plano. Sa talong kasi mga kagulay ay hindi pwede na wala kang tao. Lalo kapag ang tanim mo ganito kalawak, talong lahat mga kagulay. Hindi ka katulad doon sa tanim namin doon, 400 plus lang yung ano, yung ampalaya. Kukwentahin mo ilan lang ang may aabono, mga 1 gram, wala pang 2 gram may aabono doon, kahit mag3 lata o kaya 4 na lata ng sardinas mga kagulay. Kaya yun nga, yung pinag-uusapan namin nung ano ko dito, kumpare ko, ay kaya pa naman, kaya naming mag-asawa yon. Yun nga, sabi niya kapag mag-aabono na lang, pupunta na lang siya dito at tutulot 3 kami. Ganun. At saka di naman ito magsasabay-sabay na abonohan mga kagulay, katulad nitong sitaw. Kapag ito'y namulaklak na mga kagulay, ay hindi na ako mag-aabono dito. Papabulasin ko lang siya kapag namulaklak na, hindi na ako mag-aabono, panay pulyar na lang. Kaya hindi na naman siya kumbaga hindi na naman siya matrabaho. Ang matrabaho lang naman dito sa sitaw mga kagulay, yung pag babalag, pero tapos na. Kapag nakatanim na, yun na lang, paabono-abono, mga 3 linggo lang siguro mag-abono, bali mga 4 na linggo lang mag-abono, ibig sabihin 4 na beses lang mag-abono. Pero tigil na yun, pare pulyar na lang mga kagulay. Yun, pero dito sa pipino kailangan talaga weekly. Pero kapag namumunga na siya, every 3 days ang abono niyan. Ganun ang ginagawa ko mga kagulay. Katulad dito sa ampalaya, every harvest pagkahapon abono. Ganun naman ginagawa ko dito, kasi iba tong dito sa ampalaya at saka sa ganun yung practice ko mga kagulay. So balik tayo dun sa sa ating ampalaya na panibagong pag-asa natin mga kagulay. Mahal ngayon dito ang mga bilihin mga kagulay. Ang talong 130, umabot pa nga dito ng 180. Pero ngayon bumaba siya ng unti, nasa 130. Tapos ang ampalaya natin nasa 180 to 190 mga kagulay. Ay hindi, bumaba pala siya mga kagulay, 160. Kasi nagtingin ako kagapon, 160 na lang siya, 160 na lang ang bundle. Ibig sabihin 160 ang Yan, balik tayo dito mga kagulay. Yan siya. Saka yan yung sinasabi ko, papansin nyo mga kagulay. Ayan tuyo na yung mga damo niya. Kasi na-ispiran ko na ng pandamo. Ang gamit kong pandamo mga kagulay ay ano ba pangalan nun? Sabihin ko na lang sa nakakalimutan ko mga kagulay. Ayan na siya. Papakita ko sa inyo. Ito nga, kaya nga tuwing umaga ay nandito talaga.
Kumbaga hands on ka talaga kasi itong mga ganito kailangan mong ano sa taas. Yan. Pero ang tip ko mga kagulay, kapag maggaganito kayo yung medyo mainit na siya mga kagulay. Alam nyo kung bakit? Kapag medyo yan na nga may mga ano na siya medyo mainit siya kapag maggaganito kayo, magpapaano kayo ng sanga. Ang purpose nun mga kagulay kasi kapag ganitong umaga pa lang, alas 6 pa lang ngayon mga kagulay. Pag ganyang umaga pa lang, madali siyang mabali. Ganon din sa pepino. Sa gumagapang mga kagulay, alam yan ng mga mga magtatanim ng mga gumagapang na gulay. Kasi sa umaga malutong pa siya mga kagulay, hindi katulad kapag naarawan na siya mga kagulay ay makunat siya. Yan. So, dami na nga sanga sa ilalim. Bali itong sanga sa ilalim mga kagulay, tatanggalin natin to. Yun nga, sa luma na to sa dati nang susubaybay sa akin, alam nila yan na more on pruning ako mga kagulay. Huwag nyo na akong tanungin, huwag nyo na akong anuin kasi balikan nyo na lang yung mga dating video ko dun sa mga bago na kung bakit ganun, kung bakit drenching drenching method ang ginagawa sa sa pag-aabono. Nandyan lahat, nandito lahat sa sa YouTube ko mga kagulay. Kasi halos pa ulit-ulit lang naman, siyempre magtatanim ako, uulitin ko na naman yung yung vlog ko, ganoon lang naman mga kagulay. Yan. Ayan siya. Maano na siya mga kagulay, napakita ko naman sa inyo. Meron siyang wala na, nakapag-spray na ako diyan. Ayan siya. Yan ang update ngayon dito sa farm mga kagulay. Pasensya na, bumawi, mahaba itong video na to. Ayan may mga na siya. Itong nandito naman, hindi ko na kukunin yan. Pero yung dito pababa ay tatanggalan ko talaga ng ng sanga. Kumbaga, to mga to tatanggalan ko. Tatanggalin ko. Pero yung pag ganoon na pataas, yung mga bunga, pati yung bunga patatanggal. Pero ito mga gulay, iiwan muna yan. Yan, kumbaga sanga muna ang tatanggalin ko diyan. Tapos kapag nag L-type na siya, tinatawag na L-type, kung gumapak na dyan sa atip o kaya dyan sa gapangan sa taas, doon ko na tatanggalin yung itong mga daon nito. Yun, uulitin ko ulit mga gulay kahit na may video na ako nito, kaya ako tinatanggal yan. Lalong lalo na dito sa gilid yung talim ko. Yun nga, yung paliwanag ko lagi, mas siya sa punggos mga kagulay, lalo dito umuulan-ulan. Yung kumbaga yung talsik na ng lupa, hindi na siya wala siyang dahon, hindi ganong makakapag-penetrate yung yung punggos mga kagulay. Yan siya. So yung mga kagulay, hanggang dito na lang ako siguro. Sinusundan pa ako ng pusa ko. In-update ko lang kayo dito. Ayan yung mga kagulay, patapos na rin naman yun. Nabunot ko na yung nabunot ko na yung mga talong. Hakutin ko na lang dito na lang ulit mga kagulay, diyan na lang sa Amparaya Pinanggalingan. Yan na lang, pero hindi naman ganong matatrabaho na yan. Kumbaga hindi naman mabigat na yung trabaho yan kasi may balag na sa giant dyan. Makakagawa na ulit ako siguro ng vlog o kaya content ulit dito sa YouTube ko. So hanggang dito na lang ako mga gulay, sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin po ang notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.